Head ng Public Information Office ng Cebu Province, si Ms. Angelis Orong. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, Yes po. Hingi lang po kami ng update tungkol po dito sa sitwasyon pa rin dyan sa Cebu. Unahin po natin. Sa ngayon po, sa pinaka-latest update po sa datos sa hawak nyo, ilan na po ang kumpirmadong nasawi at nawawala po? Yes, right now po, as of last night, or the recent update, may 39 na po tayong casualties. But that's just for 4 towns and cities na naka-feedback na po sa atin dito sa EOC. That's 15 deaths for Compostela, 8 deaths for Danao, 9 deaths for Mandaue, and 7 deaths for Talisay po. Meron pa po ba tayong mga hinahanap sa ngayon? Yes po, wala lang po kaming updated numbers ng missing, pero meron pa po as of na. So right now we are still in search and rescue operation at sea. O meron din po ba tayong bilang ng mga nasugatan dito po sa Bagyo? Yes, may injured po na nasa hospital. Wala lang po again kami update ngayon sa numbers. Opo. Kasi yun, the challenge po talaga right now is signal in majority of the areas that were affected by the typhoon. And then ngayon, paulan-ulan pa rin po. So ang hirap pabalik ng signal. Yun lang po yung challenge. Biggest challenge actually namin ngayon. The signal Yes, ng po. mobile and then the power. Oo, naiintindihan po natin yan kasi wala pa rin nga pong signal sa karamihan sa mga lugar po dyan. Ano pong bayan at lungsod ang pinaka-apektado po sa ngayon at may mga pagbaha pa rin po ba sa mga areas na ito? Well, actually, the thing is, nag-subside na po yung baha. Pero yun nga, ngayon we're closely monitoring lang, especially yung mga big rivers and creeks natin. Kasi umuulan pa. But the most affected, yesterday, grabe talaga yung pagbabaha sa Danao City, which is unprecedented. Walang first time in a very, very long time as far as the residents could remember na ganun grabing baha sa Danao City. That's why yun may 8 deaths. Ano yun parang storm surge yun sa Danao. As for the other areas po, Liloan, grabe, I think you've seen some of the videos na wala until the roof talaga yung baha. That's for Liloan. And then sa Talisay City as well, pinuntahan ni Gof yesterday kasi may malaki kasi yung river doon. So, yun po yung mostly affected or greatly affected. May binabanggit po kayo na hanggang sa ngayon po, as we speak, malakas pa rin po ang ulan dyan sa Cebu Province? Hindi naman masyadong malakas pero paulan, may scattered rain showers pa po hanggang ngayon. Ngayon nag-stop now pero a few minutes ago, umulan pa din po. Yung mga binabanggit niyo pong lugar kanina, katulad po ng Danao City na sinasabi niyo na dati hindi binabaha, maging ang Liloan at yung iba pang areas na binaha po kahapon, sa ngayon po ba, meron tayong mga areas na hindi pa napupuntahan ng mga rescuers natin dahil baha pa rin? So far po, based po sa data or information na tanggap natin dito sa EOC, napasok naman po lahat na ng areas kasi wala na po, kumuha na po yung baha. So, okay na po. Napuntahan na po na lahat ng search and rescue. At sa ngayon po, meron pa rin po bang mga kalsada na hindi pa rin po nadadaanan dahil doon sa mga nakaharang na debris? Wala na po so far. Kahapon, we were actually headed, GovPam was supposed to go to Compostela and Danao. Pero yun nga, the roads talaga hindi madaanan. Pero as of this morning, we got information na pwede na po daanan. So we will be heading there in an hour or so. Okay, dito po sa 44 na mga bayan under the province, ano ang pinakamatinding dito, tinamaan? Pinakamatindi po talaga is Liloan, Danao City. Yun po yung flood, yung flood. Liloan, Compostela, Danao, Mandaue, and Talisay po. Consolacion as well. Grabe yung baha. So kumbaga po lahat ito hong mga nasa gilid mismo ng dagat. Storm surge din po ba ito? Yung sa Danao po, yun yung storm surge kasi sila yung malapit sa the others po, they describe it as flash floods Yung itong sa Liloan
etong sa Mandaue, sa Talisay, even sa Cebu City, they mentioned that it's a flash flood, hindi to storm surge. Opo. Itong Lapu-Lapu City po, kumusta? Lapu-Lapu City, okay naman po sila now. May areas na din po na nabalikan na po ng kuryente, but still may areas talaga na affected. Although the roads are clear na po. Okay. Yung Cebu City, ano po, ano ho ito pagitan to ng ng landmass ito river overflow talaga po dito ang dahilan kung ba't ganun po ang atin nakikita ngayon na pinsalang iniwan? As for Cebu City, Sir Ted, yun siguro pero hindi lang ako I can't say because sa Cebu City hindi siya under sa jurisdiction ng Cebu Provincial Government. Oo. Yes, opo, pero kasi nga ito po kasi ay highly urbanized city, hindi husakop ng lalawigan. Yes. Pero yung nga po, ano ang balita niyo ho dito? Yung talaga pong Butuano River ho ba ito? Opo, kasi yung Butuano, it crosses and then may river dyan na connected to going to Mandaue City. So yes po, that's also a possibility. Although sa narinig po kanina sa interview with Mayor Nestor Archival, ongoing pa din po yung assessment nila ngayon. Kasi may areas na di talaga expected na babaha. And yet, this happened. Opo. Yun hong pag-iikot na gagawin ni Governor ngayon, helicopter na ho ba ito? Ay, hindi po. This will be on the road still. Pero so far ho naman, kaya na ho bang lumipad nga ng mga helicopter ngayon dyan? Pwede naman po makalipad na ng helicopter. Yes opo. Although, ano na lang ngayon, umuulan pero scattered rain na lang. Pero nandiyan na po ang Philippine Air Force, ma'am. Ano po? Yes po. Andito na po ang AFP. Kahapon po kasi tumawag po si Governor Pam sa Office of the President asking for help nung sa search and rescue. So, nagpadala na po ang DND ng AFP dito and other reinforcements. Pati PNP po, nagdagdag po silang ng tao to help in the search and rescue. Opo. Andiyan ba kayo si Governor? Pwede ba makausap si Governor Pam? Yes. Okay po. Yes. Opo, sige, please. Opo. Governor? Wait, sandali lang. Opo. 8:41 po ang ating tamang oras ngayon. Ating pong kausap ay ang gobernadora ng lalawigan ng Cebu, si Governor Pam Barriquatro. Okay. Sir Ted, nandito po si Governor. Governor Pam? Yes, Ted, good morning. Opo, paumanhin po kailangan po namin istorbohin po lamang kayo despite itong napakarami ho ninyo ngayong dapat napuntahan. Governor, ano ang main concern niyo po ngayon para agad pong makarating ang tulong sa mga sinalanta? Yes, right now, Ted, no, we have not yet done with our emergency response. We already asked reinforcement from national. Kasi yung grabe yung infrastructure dito, no, talaga nasira talaga yung infrastructure in some municipalities and cities. So yun yung pangailangan namin. Tapos ang dami pa rin 119,000 evacuees nandun sa different evacuation centers. So yun, food naman meron, pero yung lang talaga mga financial assistance that we need to give to those in the evacuation centers also. So we can rebuild their lives and rebuild their homes. Yes, ma'am. Natukoy nga po kanina ng yung spokesperson po, no, yung talagang badly damage po ng mga bayan. Pero yun ho bang mga lugar na malayo-layo sa inyong capital, sa Daang Bantayan po, Santander, meron ho ba kayong mga reports doon kung ano po ang danyos? Yes, so far naman, Ted, no, providential talaga na yung mga natamaan ng earthquake, hindi naman natamaan ng flash flood. So, kasi yung natamaan ng earthquake nasa north, far north yun, ng province of Cebu. So, yung natamaan ngayon sa flash flood is, the flooding is the nearby component cities, which is Talisay City, Mandaue City, Danao City, and Consolacion. Liloan. So, yun yung mas nearer to the Cebu Center. Opo. Ma'am, sa inyo po ngayong hawak na resources, ano po ang kailangan nyo pang tulong galing po sa national government so far? Financial assistance talaga, Ted.
I've said earlier, para matulungan din namin yung mga tao na nasa evacuation center, na wala ng bahay, na wala ng hanap buhay, na sila, makarebuild sila ng buhay nila. Tsaka yung mga bahay nila. Opo, Yes. opo. Ma'am, gaano karaming tao ngayon sa inyong pagkakaalam po ang kinakailangan yung alagaan habang hindi pa sila nga natutulungan? The figures now, number of evacuees in the whole province is around 119,523 individuals now currently in the evacuation centers. Opo, and dito po ngayon sa inyong pag-aalaga sa kanila, nandyan ho na naman po ang tulong ng national po ng DSWD, di po ba? Yes, Ted, no? Sa pagkain, nagpadala ng mga food packs ang DSWD. But what we need right now is a prepared food. So, which we were able to give to the evacuees yesterday, right away. Opo. Yeah, so, Opo. Kumusta ma'am yung pong peace and order sa mga lugar po na sinalanta? Wala ho bang report ng mga looting o naman pong problemang ganon? Thank God, wala naman, Ted, no? Peace-loving naman yung mga Cebuanos. So, wala naman, nothing like that. Opo. Yeah. So, control naman yung PNP dito. Ay, sa peace and salamat order po. namin. Salamat po. Ma'am, Yes. yung water supply po ninyo, walang kuryente, kumusta po yung water supply ninyo? Hindi ba nakaka-apekto po dito yung kawalan po ng kuryente para mabigyan po kayo ng tubig sa mga gripo? Yeah, water supply is disrupted pa ngayon, Ted, no? And power outage is in several areas pa. So, that's the currently what we are facing in Cebu right now. So, Opo. yun. Opo. Power outage and water supply. Ano po ang sabi sa inyo ni Presidente nung siya inyong makausap, ma'am? Hindi ko pa personally nakausap si Presidente, but I have been told that he will be coming here on Friday. And kausap ko na yung staff niya, yung ibang secretaries, their senators, and that I asked help from. So we have naman the support of the national government. Ay, wow, good to know, ma'am. O sige po. So Opo. for now, sorry Ted, going back to your question earlier, 20% pa ng power is back sa Cebu. Oo, 20% is back. Yeah. Oo. Yeah, 20% pa. Oh. Opo. So sa And ngayon, yung Danao City ang mostly affected. yung nga po sa ngayon po Governor, kung meron pong darating diyan na tulong coming from NGOs o ilang mga LGUs, paano po yung koordinasyon para po para ho tayo kumbaga organize, ma'am? Yeah, it would be best if they coordinate with the provincial government, kasi we are in touch with national agencies, mga regional agencies na nandito ngayon. So it would be a coordinated talaga distribution of help dito pag dumaan sa province of Cebu. Tsaka meron kaming EOC dito sa Kapitolyo, Opo. Emergency Response Office. Opo, so nasa Kapitolyo po dapat dumaan para po organisado at mabigyan ng tulong talaga po yung mga nangangailangan. So, ma'am, Yes, sir. But that doesn't mean yung mga private sector pwede naman sila dumiretso sa LGU. Opo. Pero para coordinated lang. Yeah. Yes, ma'am. We just Yes, ma'am. advise na dito. Yes, ma'am. Thank you, Opo. Ted. Opo. Saan pong lugar, ma'am, ang wala pa kayong report na LGU? Ano pong particular na LGU, ma'am? Meron ba kayong alam? Ngayon, yung Liluan, wala pa kaming report. Tsaka sa island of Camotes, hindi pa kompleto yung report nila. But yung ibang mayors naman, nag-report naman. Opo. Yung Liluan, tabing dagat po kasi ito. Ano po ang worry nyo dito? Yung worry namin, actually, sa lahat ng LGUs, parang hindi sila masyadong nakipag-coordinate sa amin, no? Hindi masyadong coordinated yung Kaya yun yung pinuntahan ko talaga yesterday at tiningnan ko kung anong magawa namin. It must be because of the connectivity also. And also, but then I have to correct you, Ted, na Liluan is not near the sea. Meron ding mga rivers doon na yun yung nag-overflow talaga. Yung Kotkot River, yun yung nag-overflow. Kaya it is damage to talaga. Yung may dalawang subdivision doon, private subdivision na yun grabe yung doon, rescue operations namin kasi yung mga tao na sa na roof na nila.
So talaga pong ma'am, ito ho, ang cause ho ng massive flooding dito ay volume of rain at di na kaya po ng river channels ninyo? Yeah, yung mga flood control project, Ted, I think substandard yung mga flood control projects in that area. Opo. And Yeah. opo, and do you think it's proper din ano po na ma-check din po ito ng Secretary Vince papunta nila diyan? So definitely, Ted. You know, I'm furious. You know, 26,600 plus flood control project in Cebu, and yet we're suffering from massive flooding here, flash flood. So you know, that's enough. People who did this should be held accountable also. So kasi po kahit na wala pa si Tino, di ho ba nagbababaha na sa Cebu? Hindi ganito yung Ted, you know, never in the history. You know, by far, this is the worst, flash flood caused by a typhoon that ever happened in the history of Cebu. Ito yung pinakagrabe. Actually, Ted, mas grabe pa tong Tino kaysa Odette. Kasi yung Odette, it was the wind. Itong Tino, flash flood. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can see the visuals. Ano po? Yes. Opo, talaga nakakakilabot, no? Itong mga visuals nga po nito. Parang Yolanda image din po, no? Nung tumama ito sa Leyte Samar region. Governor, si Secretary Vince Dizon ho ba nagsabi na pupunta dyan? Oh, yes. The last earthquake naman, sama naman siya sa presidente. So I'm pretty sure. And I'm going back to what I said to you earlier, Ted, no? Itong Tino, talaga, it's even worse than Undoy. Do you remember that typhoon Undoy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yeah, itong mas grabe pa. Yeah, but yes, I'm sure Secretary Vince will be here. And he's been very helpful to us. Yung election, during the earthquake. It's been very helpful. Opo, yes ma'am. Okay, so Governor, sa ngayon po, ilan ang pagkakaalam po ninyo ng mga flood control projects dyan na dapat suriin? We really don't have the complete details on that, although we have submitted reports to ICI with regards to that. But one thing for sure, two things I can tell you na it started mga 2019 yung first document na nakita 2019. At saka substandard yung mga flood control projects dito. Opo. Okay, ma'am. Sige po. So, Governor... Yeah, I think, if I'm not mistaken, Ted, going back to your question, I think we reported 15. Opo. Yeah. 16. 15 po or 16, ma'am? 115 15 flood po. control project. Oo. Opo. Okay, sige. So, Governor, alam po namin na matinding pagsubok ito, no, sa inyo po ngayong liderato diyan, ano? First term po kayo, ito po ay napakatinding pagsubok, but we sincerely pray, no, na ito po ay kanya nga ninyong tayuan ngayon. So far ho, Governor, kumusta ang local fund natin sa Calamity Fund? Yes, okay naman committed, although we could appreciate help. But we are managing naman for now with our trust fund. Yes. I think we have 500 M, no? We have 500 M sa aming trust fund for now. Opo. Sige po. So tingali naminaw karon sa ato, Governor, no, sa mga Cebuano na outside of Cebu ngayon na gusto hong tumulong diyan, baka may mensahe po kayo sa kanila. Yeah, daghan kaayong salamat first of all sa mga responders nato, mga volunteers, and also we would welcome help, no, sa nahitabo sa Cebu karon. Daghan kaayong salamat sa atong mga kaigsuonan nga na-worried kaayo sa nahitabo namo diri, and we would appreciate help of any kind from our brothers and sisters. Opo. Thank you, Ted. And also to address the Cebuanos that we should not lose hope. You know, everything happens for a reason, and you never know what tomorrow may bring. And kumbati lang mga Cebuano. Thank you, Ted. Yes, ma'am. We sincerely pray na kayo po agad na makabangon dyan at kami po inyong kaisa sa panawagan po na magtulong-tulong po para sa pagbangon ng mga Cebuano. Ma'am, Godspeed po sa inyo at ingat po kayo. Thank you, Ted. Thank you for having me in your show. Opo, thank you. Si Governor Pam Baricuatro po ng lalawigan ng Cebu.